Yun na. Hi guys! Magkakalas ako ng kalahating baboy para sa lahat ng mga baguhan. Let's go. Tanggalin lang natin itong tampalin. Bilisan lang natin sa primal cuts. Para mahaba-haba yung oras natin sa deboning. Tanggalin nyo lang din yung tenderloin. Yan. Itong laman na taba, babaan nyo lang. Tapos 2 joint. Pantay nyo lang yung hiwa sa 2 joint. Pag nalilito kayo sa 2 joint, pantay nyo lang dito sa pinaka mismong ham. Tanggal nyo agad yan. Grabe. Kung gaano kaliit yung knife natin, gano'n naman kalaki yung baboy natin. Okay, tapos na natin itong ham leg. 1, 2, 3, 4. Sa ibabaw ng pip ribs. Tapos pagdating dito, ikot. Yan. Kasi para di kayo ma-delay sa pagkakalas. Romel, pasuyo nga ako nitong isang sangkalan. Romel. Dahan-dahan lang. Tapos ito hindi kasi straight yung buto dyan sa likod. Kaya ganyan lang gagawin natin. Tapos na tayo sa primal cuts guys. Punta naman tayo sa deboning. So dahil kanan ako, nandito nakapwesto yung kamay ko. Yung sa mga sanay dito, ayan o. Ayan lang yung iwan yung balat, ganyan lang. Hiwain nyo yan. Back. Yan. Makikita nyo na agad ito yung joint. Ito. Hiwain nyo agad yan. Sanayan lang to guys, pag hindi nyo kabisado yung joint, pwede nyo muna hiwain yung laman, tapos hahanapin nyo na lang dito yung joint. Yan. Para may guide lang kayo, para hindi nasisira yung pinakang karne natin. Parang pumurol na yung knife natin guys ha. Mga kailangan kong hagorin ng steel. Proper steel. 1, 2, 1, 2. Pwede rin pa ganyan. 1, 2, 1, 2. Ayan. Ganyan guys. So, eto. Itong buto na to. Walang buntot to guys ha. Walang buntot. So, hawakan nyo lang dito. Itong buto na to. Hiwain nyo lang yan. Half inch. Pwede na yan. Kung pa ganito kayo susukat, okay din yung 1 inch. Okay. Pantay pa rin yan. Makikita nyo agad dyan yung joint. Ayun o. Kumakatas na agad. Hiwain nyo lang ng isa pa. And then, pag nakita nyo na yung joint na yan guys, pa letter C lang. Pa letter C. Pasok nyo yung knife nyo sa pinakang, yan o, cup na yan o. Yan, yan. Pag nahiwa nyo na yan, tanggal na yan sa litid. Sundan nyo lang dito yung buto palabas. Tapos dito naman, pag susundan nyo yung buto, simula dito sa dulo ng buto na to, adjust lang kayo ng 1 inch, tapos ikot nyo lang yung knife nyo. Kasi may buto pa yan dito sa ilalim. Ito, yan buto na yan. Para di kayo ma-delay. Tapos pagkahiwa nyo ng ganyan, nakabuka na. So, pa-slant, simula rito sa may buto na to, pa-slant, yan. Dire-diretso lang. Papasok yung knife, yan. Tapos hiwain nyo lang na ganyan. Sa amin, nilalagyan namin ng laman para mabilis mabili. Ito, hindi ko muna tatanggalin yung buto ng BS natin. Para maganda pa rin yung quality ng karne natin. At dito naman tayo sa shoulder. Dahil malaki yung buto, dito tayo magsimula. Pag malaki yung buto ng ganyan, ito, yan o, yung pinakang batok na yan, malaki yung buto. Ganito gagawin nyo guys. Sundan nyo lang yung knife natin, naka-power grip, nakaangat yung talim, nakaangat. Para hindi sisira yung laman ng kasim natin, nakaangat. Papunta ron sa neck. Yan, papunta ron sa neck. Pagka nakita nyo nang nahiwa nyo na, and then punta kayo sa neck. Neck, papunta rito sa may batok. Neck, papunta sa batok. Tapos ikot nyo ulit. Tapos simula dito sa neck. Yan. Para maganda ang ating pork ribs. Ito, nilalagyan ko ng laman kasi high value natin to. Yan. Yung ribs natin, nilalagyan natin ng laman. So, yan. Tapos dito, susundan nyo na lang yan. Hanggang sa makita nyo yung hiniwa nyo kanina. Tatanggal na yan. Ganyan lang yung pagtatanggal natin ng pork ribs. Maganda pa rin yung karne natin. Ito, tanggalin na natin itong mga bawal na to. Hindi yan talaga kinakain eh. Ayan.
So, dito sa exciting part, alam ko dito marami pa talagang nag-aabang at nahihirapan. So, ito yung diskarte ko kasing ginagawa rito, no? Mahirap lang to tingnan, pero pag nakuha yun yung diskarte, ito yung pinakamadali para sa akin. Ito yung layer na dalawa. Sa ibabaw lang yan. Nandiyan yan yung duktungan. Yan, pag nahiwa nyo na yan, ayan na yung duktungan, guys. So, tapos pag hihiwalayin nyo lang yan. Duktungan na yan. Yan. Pa-letter C din yung paghihiwalay niya, na pa-letter C din. Kung paano yung ginagawa natin doon sa bias ng hamleg, dito pa-letter C din para di kayo mahirapan. Tapos luluwagan nyo lang yan para mamaya may hawakan kayo kapag tinanggal nyo na yung mga litid. Yan, ganyan dapat kaluwag para mamaya pag tinulak nyo may hawakan kayo. So yung mga litid sa ibabaw, tanggalin natin yan, pa-slant. Knife natin, naka-power grip, pa-slant lang. Yan. Kasi nakapababa yung shoulder blade na yun pababa. So pag nahiwa natin yung pababa, tapos hiwain natin isa dito. Pag nahiwa na natin yung mga soft tissue, ayan o, nakaangat na, kita ko nakahiwa na. Tapos ang shoulder blade natin, pag ganun, so dito tayo mag-i-start. Dito, itong layer na to, para di kayo nalilito yan, yung layer na puti na yan, hiwain natin yan. Hiwain natin na straight, pero magaan lang, para makita lang natin yung guide natin na buto. Tapos dito, yan. So pag nakita na natin yung buto, pwede na natin hiwain yung gilid ng buto ng shoulder blade, okay? So pag nahiwa natin yung gilid ng buto ng shoulder blade na yan, itatanggalan na lahat ng pinakalitid niyan. Tapos pwede nyo na agad iangat yan. Ayan o, ganyan lang kasimple. Yeah? Ayan lang. So sana na nakatulong sa inyo yung ganyan technique, ano? Lalo din mga nagsisimula pa lang. So, ito naman yung next natin. Ito kabilang layer, ayan, yung kabilang layer na yan. Hiwain lang natin yan guys, ng diretso lang. Susundan lang natin yung layer na yan. Kumbaga yun yung pinakang guide natin. Tapos, paunti-unti, ito yung litid. Ayan o. Yung gilid ng shoulder blade, ayun din yung ihiwain nyo. Ayan. Pag nahiwa nyo kasi yung gilid ng shoulder blade na yan guys, maangat nyo na agad na maayos yan. Ayan o. Di ba? Kasi sama-sama na yan. O, yan. Tapos pwede na natin itulak to. Para makita na natin na malinis yung ibabaw. Ito, advantage talaga to pag may mahahawakan kayo, kaya gumagawa tayo dito ng hawakan. Hindi natin muna tinatanggal yung pata front. Advantage kasi to guys. Para madali natin maitulak at makita agad natin yung dulo ng shoulder blade. So pag nakita natin yung dulo ng shoulder blade, dahil dito tayo nagsimula sa kaliwa, dito rin tayo magtatanggal ng litid. Okay? Tapos paikot. Alam nyo guys, kahit saan naman daw mag-umpisa, okay lang. Pero kasi sa mga baguhan, mas ina-advise ko yun dito para mas madali nila makuha. Kasi nandito yung makapal na litid. Pag hindi mo natanggal kasi yung makapal na litid dito, mahirap talaga hatakin to. Dito kasi wala namang masyadong litid na nakakapit dyan sa kabila. Tapos hihiwaan mo lang dito sa ilalim. Ito, simula dito, di ba? Hiwaan lang natin dito, pero sa ilalim. Yan, hiwaan natin dyan. Pero para sure, baba mo na rin yung mga laman tsaka litid. Para sure ball. Tapos hahatakin natin. In 3, 2, 1. Matigas. Lumalaban. Matigas pa. Pag ganito matigas pa guys, ibig sabihin marami pa nakakapit na litid dyan. So, pagka napunta kayo sa ganitong struggle, kayasin nyo lang yung mga litid dito sa gilid. Ayan. Tapos di gilid. Ibig sabihin kasi niyan, hindi pa natanggal na mo solid yung mga litid sa gilid. So yan, silipin nyo mabuti kung ano yung nakakapit. Pag may nakita kayo nakakapit dyan, hiwain nyo yan. Yung mga soft tissue. Yan. Pag nahihiwa nyo yung soft tissue na yan, nakaangat na yan guys. Ayan o. Yan, okay? So, ayan yung naging problema natin kaya nahirapan tayong hatakin. So, tulak nyo lang yan. Pagka natulak nyo yan, kita nyo maganda na. Wala na nakakapit na laman. And then, hatak ulit tayo. Ganyan lang kasimple guys. Huwag lang kayo magpapanik, huwag lang kayo matataranta. Hanapin nyo lang kung saan yung naging problema at syempre, matatanggal nyo pa rin yan na maayos. Nang hindi kayo nagpapanik, nang walang nasasayang na oras at minuto sa inyo. So, tapos na natin tanggalin shoulder blade. Ito, nilalagyan ko muna ng laman. Syempre, para mabilis pa rin niya mabili. Dahil marami naghahanap sa atin ito eh. Yun lang, maraming salamat and peace out.